Alright, kusap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito tayo ngayon sa YouTube channel ni Mima Alicia. So ito na mga kababayan, ito pong pag-uusapan po natin, napakaganda po dito. Kasi pinakakasuhan ng fake news ni Dado Clemente, ito pong si Senator Amy Marcos. Bakit nga ba mga kababayan? Yung sinabi kasi ni Amy Marcos, tungkol daw po sa pagbabato ni PBBM, kung fake news daw yun, bakit hindi daw kasuhan? At saka dahil nga daw po narinig na yan ng mga general, dapat daw po yung mga retired din na general ay sumugod na daw po sa Malacan. Alam nyo, itong si Dado, hindi pa talaga nadala eh. Malaki nga sayad ni Dado Clemente. Nakasuhan na yun, di ba, dati? Kaya nga. Tapos hindi pa talaga siya titigil. Inciting to rebellion na naman ulit. Sedition, I mean. Di ba? Ulit-ulit. Kasi biruin nyo mga kababayan si Dado Clemente. Siguro naman, back tayo ng konti. Kilaladong may sayad. Si Dado Clemente, kilalang may sayad dyan. Di umano. Kasama nitong si Meltran. Si Meltran yung mataba na nananawagan din. Napatalsikin si PBBM. Tapos sino pa yung isang general na parang may ganun din? Si Meltran. Ayun ba yun? Si Meltran ng chocolate? Oo. Ay, hindi. Si ano yun? Si General's Opinions yun. Yun, si General's Opinion. Bagay lang silang magsama-sama. Kaya nga. Kasi mga kababayan, isipin nyo si Dado Clemente nagtaguyan. Yan. Ayan, si Dado Clemente. Mamaya papanood namin sa inyo. Kala ko nga nung una, patay na yan eh. Hindi, kala ko nung una, di umano. Kaya nagulat ako, nagsalita na naman ulit. Nagsalita siya, tapos ngayon ang kanyang banat, dapat daw, kasuhan na si Amy Marcos kung nagsisinungaling. Dahil kung hindi naman pala nagsisinungaling, dapat yung mga general, sumugod na din daw po sa Malacanang. Kita mo, walang kadala-dala. Kaya nga, sasamantalahin kasi nila lahat ng bagay, lahat ng issue mga kababayan para lang mapatalsik si Presidente. Kasi biruin nyo di ba, back tayo ulit ng konti doon sa pinag-usapan natin kagabi dito sa channel ni Mima at saka sa channel ko. Na kung saan, si Sara nga nakahanda na. Nakabarong na. Kasi nga gusto maging presidente. Eto dapat mga ito, yung susugod mga kababayan, para patalsigin si PBBM. Kaso ang problema... Natunugan, diba? Natunugan sila. Kasi mayroon daw po di umano... Hindi, ito narinig natin sa ating intel na mayroon daw pong 4 na pintuan na susugurin sa Malacanang. Pero dahil nga natunugan, kasi yung third day rally, supposedly may hahalong ibang grupo sa rally ng INC, which is kasama na nga po doon yung mga rallyista ng mga retired general, mga Muslim di umano, mga Badyaw. So ngayon, dahil hindi natuloy, napurnada ang pagiging presidente ni Sara Duterte. Ngayon, ang tinitira naman ng mga DDS, kung talagang nagsisinungaling daw si Amy, dapat daw kasuhan. Ng fake news peddler. Tapos nanggaling din sa isang fake news peddler. Ito ba pag pinlay ba dito maririnig? Hindi, ilapit mo na lang yung mic. Tanggalin mo yung mic. Ilapit mo. Kasuhan nyo rin ng fake news si Amy, siya na nga nagsabi, drug addict eh. Ngayon, ang advice ko sa inyo, AFP, o kung umabot kayo at kung hindi si General Browner at itong mga Lieutenant General ang tumayo para sa taong bayan, para sa institusyon. Wait, cut lang muna natin mga kababayan Ito sa Armed Forces of the Philippines, sa AFP, makikinig kayo sa may sayad. Anong karapatan manawagan ng taong ito kung ang ipinapakita niya sa publiko yung pagiging may sayad po niya di umano? Kasi biruin nyo mga kababayan hindi po biro sa isang tao yung manawagan ka ng ganito. At saka beside pa, sa mga retired general, wala din kayong kakapatan na sundin ang utos ng mga katulad nito. Dahil unang-una, binibigyan kayo ng pension ng taong bayan. Sinasahuran kayo ng taong bayan. Buwis ng taong bayan. Alam ninyong may influence kayo and mayroon kayong oath. Kahit naka-retired na kayo, yung oath ninyo, panindigan pa din ninyo na ipagtatanggol ninyo yung Republika ng Bansang Pilipinas. Tama. Kasi isipin niyo mga kababayan ako naman naniniwala ako na ang Armed Forces of the Philippines ay nasa ating Pangulo pa rin yung kanilang panig. May mga ilan-ilan lang talaga na mga retired general ang hindi ko alam kung yan ba mga yan ay di umano nabayaran o di kaya naman mga kababayan ay mga panatiko talaga ng Duterte. Kaya
sumusuporta pa rin dito po sa mga Duterte. Pero para sa akin mga kababayan, hindi naman po talaga makatarungan na patalsikin natin yung presidente na nagsiwalat ng matinding anomalya na nangyari dito po sa ating bansa. Lalo na, at ito po ay ligasiya ni PBBM. So ngayon ituloy pa natin. Yun, para hindi kayo ma-disband ng taong bayan. Hindi na kayo kinakaya-disband ng taong bayan kasi may nagsalita na 3-star generals. Cut mo muna. Hindi ba ninyo nalalaman, mga minamahal, bukod sa sinabi ng INC spokes, nalabas daw po sa pinag-usapan itong sinabi ni Amy Marcos. So meaning, kung hindi nire-respeto ni Amy Marcos yung rules ng INC, may posibilidad na baka tinataraydor ni Amy ang Iglesia ni Cristo. Kasi, di ba, ito lang, opinion ko lang sinabi ni Katonying. Sabi ni Katonying, paulit-ulit sinasabi at pinapayuhan ng organizer si Amy Marcos na yung pag-uusapan is about sa GAA. Yung mga naunang nagsalita about din sa GAA, yung pinag-usapan, tinalakay. Ngayon, ang nangyari, si Amy biglang lumiko ng landas. So ngayon, meron, 'di ba, post ni Pebbles Malakera na itong si Ka Eduardo daw po ay nagagalit at meron daw pong ititiwalag na mga kapatiran dahil nga po sa ginawang pagiging pabaya dito nga po sa nangyaring pagsasalita ni Amy Marcos. Ayan ba yung mga kumonsinti kay Senator Amy? Kasi isipin mo doon sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, yung peace rally, di ba habang nagsasalita si Amy na bangag si PBBM, gumagamit ng ipinagbabawal na bato, may mga sumisigaw. Oo, may mga nagpapalakpakan pa. So yan siguro yung mga ititiwalag mga kababayan sa kapatiran po ng Iglesia ni Cristo. At saka di ba, paulit-ulit nating sinasabi sa vlog ko at sa vlog mo, di ba, na yung rally is rally for peace. For peace. Tapos bakit meron ng destabilization? So hindi nyo ba naiisip na maybe baka itong si Amy Marcos balak ilaglag ang INC kasi yung kanyang ginawang pagsasalita about sa destabilizing the government, pwedeng mag-lead yun ng makasuhan ang Iglesia ni Cristo. Oo, according sa mga nababasa natin ng inciting to sedition or inciting to rebellion. So kung i-connect natin yung mga dots, kung galit yung ibang mga kapatiran kay Amy, baka maybe totoo ang sinasabi ng iba na itong si Amy ginamit yung rally ng INC para po sirain daw. Kaya nga hindi natuloy daw, di umano, ang third day rally, baka kung ano pa yung masunod na magsasalita. Kasi yung after magsalita ni Amy, pinatapos na yung speech wala nang... Pack out na ba? Oo, nag-disperse na yung crowd kasi baka mamaya iniisip na may magsisigaw dyan, tara sa Malacanang, ganyan-ganyan. Ayaw in short, baka magamit ng Iglesia ni Cristo sa destabilization. Oo. So, yun yung kinakatakot nila. So, hindi nyo ba nagigets sa mga pulpul na mga vlogger na katulad ni Dado na baka way yun ni Amy Marcos para i-destabilize ang INC? Alam mo, Dado Clemente, ang kapal na mukha mo mag-vlog. hindi ka pa nasiyahan na naging alagad ka ng batas. Hindi ka pa nasiyahan na nag-retired ka ng maayos. Di ba dapat matuwa ka na naging alagad ka ng batas? Bakit mo sinisira yung sarili mo sa pagtatanggol sa mga walang kwentang mga Duterte na yan? Na walang ibang ginawa kung hindi pabagsakin ng gobyerno. Okay, tuloy pa natin. Eto, pakinggan niyo pa itong makapalang mukha na ito. Mindset namin pag tumayo kami at hindi kayo sumuporta sa taong bayan, tumayo kami, we will disband all of you. Ngayon hindi na kinakailangan kasi may tumatayo na. Thank you to this valiant na mga generals. Hindi, joke lang. Sakat ko na naman kumamit pa. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, okay lang sana ito sinasabi ni Dado Clemente kung ang gusto niyang patalsikin dito ay itong si Sara Duterte'ng kurap. Kasi, biruin nyo marami na pong panawagan nung nakaraang taon pa man. Yung article of impeachment. Yung article of impeachment na simula na. Tapos hindi sinimulan. Dinelay ni Escudero hanggang sa napunta na sa archive, itinago na. Ika nga mga kababayan at hindi natin alam. At hindi natin alam kung kailan na ulit pag-uusapan o mabubuksan. February 6. Alam mo, mas makakatulong ka pa, Dado Clemente, magkakaroon ka ng silbi.
hindi ko sinabi mukha kang Sigbin ha, magkakaroon ka ng silbi. Kung yan ang ginawa mong panawagan, ang patalsikin ang Vice Presidente di umano na hindi maipaliwanag kung saan napunta yung confidential funds niya. So ituloy natin mga kababayan. Save the institution. You won't get disbanded by the Filipino people. So it seems, no? Kaya nga, ang ganda-ganda ng balita. We're still verifying it, pero kung nadidinig niyo ako, the first order of the day talaga, wala pa naman yung next commander-in-chief, pero ang suggestion namin, ang gusto namin, hindi suggestion, ang gusto namin ng taong bayan, number one, subject the President, BBM, the outgoing, subject him to a hair follicle drug test. Oh? Hair follicle drug. Balik tayo mga kababayan sa panahon ni Harry Roque. Kung matatandaan nyo, natanong si Harry Roque nung siya spokesperson ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung ano ba ang tugon po nila sa hamon ni former Senator Trillanes na magpates etong si dating Pangulong Duterte. Ano ba sagot ni Harry Roque? Kahit kailanman walang pwedeng pumilit sa presidente para po magpates ng ganyan. At saka yung kay yung kay Pulong na ilabas yung tattoo sa likod, 'di ba? Oh. Hindi naman napilit Hindi rin naman napilit. O nung kakapatan ninyo napilitin ng isang tao kung ayaw naman. At saka besides, tapos na yun nung election. Paano na sa PBBM, 'di ba? Nakadalawang pates si PBBM sa St. Luke's at saka dun sa Camp Crame. Ang una pang ang nakakuha nung scoop niyan, natatandaan ko parang si Katunying pa yung nagbalita niya sa publiko, pakitama na lamang po kami kung kami po ay mali. At saka alam din yan ni Executive Secretary, former Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung ni ES, ni dating ES, former ES, Vic Rodriguez na panot. Anyway, tuloy natin. Pati yung asawa. Para malinaw na malinaw on record that the hair follicle drug test is revealing that he indeed is a drug addict. Ito mga kababayan, ako bilang isang vlogger na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM, willing po akong kausapin ng presidente na magpates. Basta si Dado Clemente, patingnan niya ang utak niya nang naka-live. Kung sa bahay may sapak o wala. Kasi mga kababayan, ito hindi naman po ito para sa lahat. Kasi alam ko may mga kababayan Pilipino tayo na may pinagdadaanan pong ganyan at hindi po biro yan. Pero sa side po kasi ni Dado Clemente, alam niya nga may tama po siya sa pag-iisip pero nandadamay pa po siya ng iba. So ngayon, parang baliw, no? Hindi lang parang baliw talaga siya. Ito para po kay Dado Clemente So kung willing kong kausapin ng presidente kahit wala akong power para gawin yon. Basta ikaw Dado Clemente, isama mo si Sara Duterte, si Senator Amy Marcos, magpates kayo ng mga utak nyo. Anyway, tuloy natin. Using cocaine, etc. Tapos nun, that will validate the statement, the revelation of Amy Marcos, the senator. Diba? Yun, unang-una, hair follicle, week 1. Day 1, day 2, day 3, ganon. Huwag niyong palakpasin ng 3 araw, subject him to hair follicle drug test. Tapos, ano ka, boss? Kung ano nito, baliw talaga si Dado, no? Ito si Dado Clemente, nasibak to dati sa pwesto Di ba? Parang may issue to. Nasibak siya. Bakit? Dahil daw, di umano sa pambababae daw. Parang nareklamo daw siya ng kanyang asawa. Ay, grabe ka, Dado Clemente. Parehas pala tayo. Grabe ka, Dado Clemente. Parehas pala tayo, Dado. Anyway, tuloy tayo. Kaya nga. Proud pa yan si Jake. Ng exit points para hindi makatakas itong mga kriminal na to ng bayan. Itong mga magnanakaw. Yan si Sara, tinukoy mo na. Make sure na si Ko makabalik ng maayos para harapin niya yung kaso niya. Lagi ulitin natin yung live, di ako komportable. Hindi, okay na yan, ikat ko. Lagi kita yung kuko, kita mo. Okay lang yan, go, ituloy na yan. Ang ina mo yung kuko. Go, okay na yan. Tuloy natin mga kababayan. Ikaw kasi mag-ganon. Okay na yan, no? Tangina. Di pa ako nakakapag-gupit to. Para maisiwalat niya at maibigay yung mga ebidensya. Everything peaceful.
We love this country. Ayaw natin magpatayan tayo pare-parehas. Naiya si Jake sa kuko niya, pinapakat sa akin yung yung video. O kasi namumuti na mga kababayan, ikaw ba naman maghugas ng plato? Hoy! Hindi kita pinaghuhugas Hindi, syempre, for voluntarily. Ako naman nagluluto dito tayo. Ayaw natin umiwalay ang Mindanao. Ready na ang Mindanao. Ay, wag mo na kayo iwalay, ha? Ayoko na mag-cut. Yan na Kasuhan yun. nyo rin ang fake news yun, Amy, ha? Yun, na pinapalabas. So yun nga mga kababayan, pasensya na kayo sa kuko ko, ayan, hindi naman siya totally madumi. Pasensya na din kung paulit-ulit niyang pinapakat. Hindi ko talaga ikakatayo ko na mag-edit. Oo, kasi mga kababayan, eto, balik tayo kay Dado Clemente. Alam mo kasi, Dado Clemente, kung gusto mong pakasuhan ng eto, pabor naman to sa'yo. Kung gusto mong pakasuhan si Senator Jaime Marcos ng fake news, bakit hindi ka pumunta sa mga alagad ng batas natin nang maaresto ka ng kupal ka? Kasi di ba nagtatago yan? May waran pag-arrest ata yun. Oo nga. O bakit hindi ka pumunta? Oo, ikaw sa yung mga... Di ba parang siyang si Cayetano, magsasabi ng kailangan mag-resign simula sa pinakataas. Pero siya nga mismo, hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Kasi nga mga kababayan, isipin nyo itong kay Dado Clemente, ito kay Dado Clemente ito, alam naman nating imposible yung gusto niyang mangyari. Siguro nasa sa presidente na lang yan kung kakasuhan niya si Senator Jaime Marcos. Pero para sa akin kasi mga kababayan, kahit hindi naman kasuhan si Senator Jaime Marcos, makukulong at makukulong naman din po yan. Oo, sa bagman. Kasi doon sa bagman niya. Yung fake news, ano lang yung kaso dyan? Tawag dito. Hindi, yun mas mabigat yun, inciting to din yun Hindi, ang gusto nga niya ipakaso fake news Dapat maraming pera si Senator Jaime pag nakapagpiyansa na 10,000. Kaya nga. Fake news lang ikakaso kung pwede wala naman. Wala na siyang alam sa batas. Wala na siyang alam sa batas. Alam niya naman na inciting to sedition yung sinabi ni Jaime Dog. Pero ang gusto niyang ipakaso yung mababaw na kaso lang. Bobo. Pakakasuhan mo si Senator Jaime yung pinakamababaw na kaso lang. Tanga-tanga talaga. Diba? Kaya nga para sa akin mga kababayan, nasa sa Armed Forces of the Philippines na lang kung maniniwala kayo Dado Clemente, alam naman natin na di umano may saya daw. Itong si Dado Clemente, at ito nga, hinahamon natin siya na kung gusto nyo magpates ang presidente, dapat kayong unang magpates ng utak nyo. Oo. Kasi baka mamaya may diferensya pala yan. O si Sara nga, hindi pa nga din nagpapatest hindi yan. Pa. Di ba sinabi niya yan before? Willing daw siyang magpatest o hanggang ngayon nagpatest ba? Kaya nga. So yun ang hamon natin kay Dado Clemente. Bago nyo pilitin ang presidente na magpates, na hindi naman talaga nangyari kahit noon pa man niya sa panahon ni Digong, kayo muna ang magpatunay sa sarili ninyo na wala kayong diferensya. Yeah. So kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga sinabi ni Dado Clemente na di umano ito daw pong si Senator Jaime Marcos kasuhan daw po ng fake news at ito daw pong Armed Forces of the Philippines makinig daw po sa panawagan ni Dado Clemente na labanan ng gobyerno ni PBBM. At ano rin po masasabi ninyo dito po sa kuko ko. So, anyway, mga minamahal yan, maraming salamat sa inyo. It's me again, Alicia nyo. At Jake Magnus na nakikiblog lang Jake sa channel ni Mima Alicia. So comment below. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan. At subscriber ni Jake, mag-subscribe din kayo sa akin. Yes. Lagi ko naman sinasabi, mag-subscribe kayo sa channel ni Mima Alicia. Going to 400k subscriber na po yan, 50k na lang. So support nyo mga kababayan yung channel ni Mima Alicia. At doon sa mga viewers po natin, mga silent viewers, kayo po yung isa sa pinakamahalaga. Lagi naman po natin sinasabi na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakakapag-like, like mo na tong video na to. At especially kung may ads na lalabas dyan, wag nyo na pong i-skip yung ads natin. Lambing, no? Yes, lambing na po yan. Ganyan lumambing si Jake. Yes, kaya lambing na po yan sa inyo mga kababayan. Wag nyo pong i-skip yung ads po natin na nalabas po dito. At saka mga minamahal, no issue at all ha. Baka mamaya may mag-issue na naman sa amin. Kami po ay, again, matalik na magkaibigan. At sa mga magtatanong dyan kung may relasyon kami, honestly, wala po talaga.
Ini-issue lang kasi kami talaga niya si Ballpoint Man na nagpakasarap sa Sogo. Anyway, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Hindi namin yan si Ballpoint. Hindi kami mag-away. Kumaga Charot lang. nagbibiruan lang kami dito. Ballpoint. Kaya Ate Jella, yari ka. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you po. Yeah, ikaw na. Romualdez ha.